This coast in Dait Bicol is a hidden gem that you should visit. Check it out. We just arrived at the hotel after a 13-hour bus ride. The hotel is humble, but it's clean, it's nice. Meron silang TV, kaya lang wala silang Netflix. So ito yung bed nila, ang lambot ng cushion. Tapos dito sa may nightstand, meron silang ayan, Victorian era style lampshade. On natin, di ba ang ganda? Night lamp nila. Tapos yung CR nila is also good, malinis siya. And meron bidet, that's the most important part. Meron dapat bidet lahat ng CR, guys. Walking distance lang dito, yung beach. Check out natin tomorrow. The following day, Dait is roused by a municipality-wide power outage. After a quick but heavy breakfast, I packed my gear and walked for 10 minutes to the beach. This is Magasbas Beach, the surfing capital of Bicol. Nandito yan sa Dait, Camarines Norte. So when we hear the words surfing capital, ang lagi naisip natin are either La Union or Siargao. But Bicol has its own surfing capital and it's a hidden gem. So unlike in La Union, di pa kasi ako nakarating ng Siargao pero sa La Union kasi ang dami ng development na nakapalibot sa beach, sa Urbis Tondo. Dito medyo ano pa siya, untouched pa, wala pang masyadong mga establishment sa paligid. The waves are massive, they can rival those in LU. Mag-enjoy ka talaga pag sinubukan mo mag-surf dito. Na-check ko sa website, meron daw mga nag-o-offer ng surfing lesson, surfing services dito. Pero wala akong nakikita right now, hindi ko alam kung saan, baka doon pa banda or baka siguro later pa. 10 AM na kasi guys, so yung tide is medyo mababa. Siguro hinihintay nila yung mas mataas na na level ng tubig. Tapos hindi siya masyadong crowded, siguro dahil nga hindi pa siya masyadong kilala. Madali lang siyang puntahan, accessible. It's just one tricycle away from the LTV station. So nag-DLTV kami kagabi. Yun nga lang kasi meron kaming contact na nagatid sa amin sa hotel, kaya hindi ko na siya kailangang i-track. Itong beach na to, it's vast. Ang lawak niya. Pero hindi matao. Kung titingnan mo nga yan, para siyang desert with water. Ayan. So yun nga, hindi pa siya kasing developed ng LU or Siargao or other popular destinations. Pero I think mag-enjoy ka dito, lalo kung mahilig ka sa mga yung peaceful time na yung ayaw mo ng maraming kaagaw. May mga pamilya rin na nag-enjoy dito. Pero yun nga, hindi ganun karami. So I walked for around 5 to 7 minutes across this massive shoreline, and so far I've only seen one surfboard in the water, but there are other surfboards parked right there sa may lifeguard station. I don't know, baka hinihintay nila na umangat yung tubig. Hindi natin alam, baka siguro mamaya hapon balikan natin, check natin kung mas dumami yung mga nag-surf kasi ngayon din low tide mababaw yung tubig, tsaka ang layo na niya layo na sa pampang, layo na sa shore. So siguro later, mas magkakaroon ng activity here. So yung mga nagtuturo pala ng surfing guys, nandoon sa may lifeguard post. Wala lang masyado ngayon, siguro kasi tanghalin tapat. Ang fee is 500 pesos, yung lesson kasama na yung rent ng board. So dito sa may road, right across the beach, pero mga tindahan, kaya lang wala masyadong tao. Meron din mga nagpaparent ng mga water sports equipment like yung mga board nga. Kaya lang yun nga, konti yung tao, there's less activity. So siguro mapunta tayo doon sa debate kung dapat ba na mag-boom yung development and yung tourist activity sa isang area. Kasi syempre pagka nangyari yun, malaking tulong sa mga locals. Kaya lang, syempre hindi maiiwasan na nangyayari yun at the expense of the environment. So yun nga yung medyo kailangan nating i-balance, no? Pero ako talaga, I am pro-development. Sana dumami pa. Sana marami pang makadiscover itong Magasbas Beach dito nga sa Bicol. I-try nyo rin to guys. Kailangan nyo itong puntahan. Maganda dito.
So on the way to the beach guys, kanina, nadaanan ko pala tong rundown structure na to. According to the locals, it used to be a resto bar na tinatawag nilang tabing dagat. Kaya siya nagkaganito is nasunog. Kaya yan. I can only imagine kung ano yung itsura nito nung active pa. Sayang, nasunog. Sana ma-restore kasi parang ang ganda niya, ang lawak ng area. Tapos, literal na tabing dagat. Parang pag dito ka kumakain or umiinom, kitang-kita mo talaga yung beach. Ganda sana. Ngayon parang wala na, abandoned na lang siya. I went back to the hotel to freshen up before heading to town for lunch. There was still no power at noon. Establishments who could afford generators brought them out. After a quick lunch and playing around a little, I went back to the hotel. Power was restored at around 1 p.m. It's 4:30 in the afternoon. I'm back in the beach and there are more surfboards in the water right now. There are also more activities, mas marami ng tao. So siguro tama yung teorya natin kanina na yung mga tao iniintay lang nila siguro na mas bumaba yung araw, yung hindi na mainit. Parang yung tubig nasa ganung level pa rin. Hindi ko alam kung anong oras ba talaga nag-high tide dito. Pero yung waves are still strong. Maganda yung alon eh. Tapos may mga magbabarkada na tumatambay. Nagmamoist yung lens natin guys. Nakita nyo ba yan? Nagmamoist. Medyo lumalabo yung video. Anyway, ayun, mas ma-appreciate mo siya ngayon kasi nga parang hindi na desert. Kanina kasi parang desert eh. Ngayon mas ano na, para mas busy na. Yung mga tindahan na sarado kanina, nagbukas na rin. Siguro nga kasi mas alam nila na mas maraming tao ng ganitong oras. Yan, parang pagkaganto, sarap lang tumambay. Hindi na ako nag-surf kasi alanganin na sa oras. Kailangan ko kasing makabalik sa hotel ng 5:30 kasi may imi-meet kami for dinner. So lalabas lang naman yun. Wala naman ng anything serious. Wala nang meeting yun. Parang ano lang, itutour niya lang kami dito sa Daet. Going out for dinner. Puntahan namin yung place called The Lighthouse. Sikat daw yon na hotel and restaurant dito sa Bagasbas. So paggabi na, nagbubukas na yung marami mga restaurant and mga bar dito sa boulevard na to. Ito yung boulevard na nilalakaran natin kanina, yung the one right across the beach. No? So yan na, marami ng mga nakabukas sa mga ilaw, mga establishments. Kaya lang yung crowd is medyo manipis. Though merong mga dumadayo, may mga cars na nakaparada sa gilid, signifying na merong mga customers na dumarating. Pero yun nga, hindi pa rin siguro kasing busy ng ibang mga tourist destination na napupuntahan natin. Sana marami ding sana maka-attract din ng attention tong lugar na to kasi may potential eh. Sana marami ring dumayo. For dinner, we ordered some of Bicol's lesser-known specialties, kinonot and sinantol. We also had buttered shrimp and a lot of fried rice. For dessert, we had halo-halo with massive chunks of ingredients. The following day, we got up at 7 a.m. to have breakfast in the town center. Checkout was at 12 noon. We had a lot of time, so we had lunch before heading to the bus station. We're here sa station ng DLTV on our way back to Metro Manila. So 1 p.m. yung departure time. Naghihintay na lang kami na pasakayin kami. So yung station ng DLTV is katapat niya yung bus na hindi dumudumi. Super linis. The joke lang. Anyway, I'm gonna miss this place. Masaya rin yung experience here. When I get back, sana matry na natin yung surfing. It's gonna be 13 hours of bus ride. Mas prepared kami ngayon. Nakakain kami ng 2 rice meals. Breakfast and lunch. Tapos, mas marami akong mga sinave na material sa Netflix. Yan. Tulog, Netflix. Hopefully, makarating agad. Yan. Bye!